Magandang araw my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? And itong araw na ito ay isa na namang panibagong araw, panibagong simula and panibagong mga bagay na matutunan natin. Maganda po yung pag-uusapan natin ngayon kasi tungkol po siya sa habang ako ay nagpapakumbaba at sumusunod, mapapagaling ako ni Jesucristo. Ating matutunan po still sa Come Follow Me within this week, July 6 hanggang 12 sa 2 Kings chapter 5. Sa English as I humble and obedient. Jesus Christ can heal me. So dito natin matutunan na ang 2 Kings chapter 5 ay isa sa pinakamagandang kwento sa lumang tipan tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya, pagpakumbaba at pagsunod sa Panginoon. Ang pangunahing tauhan ay si Naaman, isang kilalang general ng hukbo ng Syria. Siya ay isang matagumpay na pinuno, iginagalang ng hari at kinatatakutan ng kanyang mga kaaway. Ayon sa banal na kasulatan, ginamit pa niya siya ng Panginoon upang magbigay ng tagumpay sa Syria, na ating mababasa sa 2 Kings chapter 5 verse 1. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, kayamanan at mataas na katungkulan, mayroon siyang isang malaking suliranin. Siya ay may ketong or leprosy. So dito makikita na even yung sabi nga dito, ginamit pa niya siya ng Panginoon upang magbigay ng tagumpay sa Syria. Even na ikaw ay tinawag ng Diyos, even tayo ay pinagtipan ng tao. Ibig sabihin nun, mga miyembro tayo, mga Kristiyano tayo, hindi tayo excuse sa mga mangyayari sa atin tulad ng sakit, tulad ng mga challenges sa buhay, tulad ng mga problema, di ba? Yung mga problema pinansyal, pisikal, problema sa pamilya, hindi tayo excuse doon. Pero dito ipapakita, noong panahong iyon, ang ketong ay isa sa pinaka kinatatakutang sakit kasi wala pang gamot during that time. Wala pang lunas dito. At kadalasan ay humahantong ito sa paghihiwalay ng tao sa lipunan, di ba? Parang binubukod yung may mga ketong. Nilalayo sila sa lugar para hindi mahawa yung isang baryo, isang bayan, isang komunidad. So nilalayo yung may mga sakit na ketong. Ang ketong ay madalas din ginagamit sa banal na kasulatan bilang simbolo ng kasalanan at espiritual na karumihan. Pinapakita nito na kahit gaano kataas ang ating katayuan sa buhay, lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapagaling mula sa Panginoon. Ngayon, sa bahay ni Naaman ay may isang batang babaeng Israelita na nabihag sa digmaan at naging alipin ng asawa ni Naaman. Sa halip na magkingkim ng galit, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sinabi niya kung makakapunta lamang si Naaman sa propetang si Eliseo sa Israel, siya ay gagaling. Sa 2 Kings chapter 5 verse 2 to 3. Dahil dito nagtungo si Naaman sa Israel, dala ang maraming regalo at inaasahang isang kahahangang seremonya ang kanyang mararanasan. Ngunit iba ang paraan ng Diyos. Hindi siya sinalubong ni Eliseo ng personal. Sa harip nagpadala lamang ito ng mensahero na nagsasabing, "Umayo ka at maligo sa ilog ng Jordan ng 7 ulit at ikaw ay gagaling." Na ating mababasa sa 2 Kings chapter 5 verse 10. Nagalit si Naaman dahil napakasimple ng ipinapagawa. Inakala niyang may ingranding himalang magaganap. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang mga lingkod na sundin ang simpleng utos ng propeta. Nang magpakumbaba si Naaman at sumunod, siya ay ganap na gumaling. Hindi lamang ang kanyang katawan ang nabago kundi naging ang kanyang puso. Ipinahayag niya, "Ngayon ay nalaman ko na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel." Sa 2 Kings chapter 5 verse 15. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagaling. Ito ay tungkol sa pagbabagong espiritual na nagmumula sa pagpakumbaba, pananampalataya at pagsunod
kay Jesucristo. Handaan po natin yung pagpapagaling hindi lang po sa labas, kundi sa loob. So darating yung miracle sa buhay natin, ang pagbabago, kung magpapakumbaba po tayo. Ang mundo ngayon puno na po ng kasakiman or in general kasamaan. Maraming pa rin na natili na maging hinahawakan yung kanilang ang pangakong tipan, no? Sagradong pangako sa Diyos, na kung saan pinipili pa rin nila na maglingkod sa Diyos. My dear brothers and sisters, alam po natin na we're living in this world, no? At either like it or not, dito tayo. Kasama natin yung mga challenges, kasama natin yung mga temptasyon sa palibot. And the only thing na makakalabas tayo sa ganyang sitwasyon is magpakumbaba tayo. Minsan kasi, akala natin tama tayo. Akala natin yung ginagawa natin is naaayon, no, sa katarungan. Pero kung atin siyang suriin, magpakumbaba tayo, doon natin marirealize na there's something wrong. Di po ba? Na may mga mali. Na may kailangan tayong ayusin sa ating sarili, sa ating attitude. Di po ba? So dito sa kwento ni Naaman, una nagalit siya kasi akala niya nang pumunta siya doon, may mga ingranding magaganap. Sasalubungin siya ni Eliseo, and then pupuntahin siya sa bahay, tapos magkakaroon ng ritual. Alam niyo yun, yung parang mga apoy-apoy siguro, makita siya ng liwanag, dadaan siya sa liwanag, tapos magagaling siya. Yun yung inaasahan ni Naaman na mangyayari sa kanya. Datapwat, hindi ito ang nangyari. Inabihan lang siya, pinadalhan lang siya ni Eliseo ng kanyang lingkod. So, kumausap kay Naaman, isang lingkod ni Eliseo. At sinabihan si Naaman na pumunta ka sa humayok at maligo sa ilog ng Jordan ng 7 ulit at ikay gagaling. No? So, hindi lang minsanan. So, 7 beses itong naligo hanggang gumaling siya. At doon nalaman niya na wala nang ibang Diyos. Ibig sabihin, dahil may sakit si Naaman, manarunong siyang magpakumbaba. Kasi wala siyang choice eh. Either magsusuntok siya sa buwan, o pag sinabi natin suntok siya buwan, magre-risk siya na gagawin niya kasi wala namang mawawala. No? At magpakumbaba. Diba? So minsan, pag dumarating yung mga pagsubok sa buhay natin, tinutulungan tayo ng Diyos kung paano tayo magpakumbaba. Ayun lang yung paraan para matulungan niya tayo sa mga hamon natin sa buhay, sa mga tinatahak natin sa buhay, no? Sa mga anumang meron tayo ngayon o kayo ngayon ng mga pagsubok na hinaharap sa buhay. Para malampasan natin yan, kailangan natin magpakumbaba at makinig sa Diyos. Sa 2 Kings naman, chapter 5, verse 2-3, sinabi ng munting alilang babae, kung ang aking Panginoon lamang ay nasa harapan ng propeta, siya ay papagalingin. No? Ito yung sabi ng servant ni Naaman kay Naaman, na kung ikaw ay nasa harap lang ng propeta namin. So, yung sinasabi dito ay si Eliseo, no, ikaw ay gagaling. Isang maliit na batang babae ang naging kasangkapan ng Diyos. Bagamat siya ay alipin at walang kapangyarihan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpatotoo tungkol sa propeta ng Panginoon. So dito matunan natin yung keywords na kung saan may ginagamit ang Diyos na kasangkapan sa buhay natin na hindi lang natin nakikita or hindi lang natin napupuna, pero party na pala yun. Halimbawa, yung may makakausap tayong kaibigan na parang di naman kayo nag-uusap, pero bigla siyang nakita kayo, nag-share siya sa iyo ng isang patotoo. No? Or minsan napanood natin sa TV or nakita natin sa ating cellphone na nakaka-inspired sa atin o nababasa natin sa mga banal na kasulatan. So ito po ay masabi nating divine intervention. Maraming divine intervention yung ginagawa ng Diyos. Minsan sa buhay ko, no, bilang isang nagtatrabaho, may mga pagkakataon na yung mga hindi ko nagagawa, minsan darating na may magano sa akin, magre-remind na, magpapasalamat ka kasi pag hindi ako na-remind or hindi kami nagkita, hindi ko natatapos yung aking trabaho.
Yung mga para sa akin, yun yung mga divine intervention. Yung minsan, wala tayong pera, parang feel natin, ano yung gagastusin natin kinabukasan, pero magugulat na lang tayo, may mga biglang magbabayad or biglang magpapairam ng pera. Di po ba ginagamit ang Diyos, no, ginagamit ng Diyos ng ibang tao, sitwasyon or mga teknolohiya para matulungan tayo. At pangalawa, yung sinasabing pagpatotoo. No, kailangan na marunong tayo or handa tayo na magbigay ng ating patotoo, ng ating testimony, kasi nakakatulong yon paano palakasin yung ibang tao, di ba? Yung testimony ay tumutulong para na personal natin kasi ito eh. Walang makakapagkuha sa atin ng ating patotoo. Naalala ko nung nasa mission ako sa debate, di ba? Mga debate. Minsan ang gagaling ng iba kasi araw-araw silang nag-aaral, yun na yung pinag-aralan nila. Kung ano yung mali ng iba at paano i-counter-attack yun sa kanila. At if ever na mag-cite ng verse yung kinakausap nila, tinatanong nila na mga feel nila na mali, ay magka-counter-attack sila para na mapatunayan na tama sila. And the only thing na ginagawa namin is mag-share ng testimony kasi hindi naman kami nag-aaral eh. We're there to preach the gospel of Jesus Christ, the good news, hindi makipag-debate kasi we're not designed on that. Hindi kami, pero di ba? Kung titingnan natin, ilang oras yung ginugugol ng iba. That the only thing that we have is our testimony. That we know. And the truth will still the truth. No? Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. No, ganun kahalaga po yung patotoo. Tulad ng ginawa ng batang babae, nagpatotoo siya sa propeta ng Panginoon sa harap ni Naaman at ito'y talagang na-convince na subukan. Hindi mahalaga ang ating edad, katayuan o kakayahan. Hindi po mahalaga po yun na sabihin nating bata pa ako. Kasi during mission, di ba, in the age of 18, no? Tayo ay nakapaglingkod. Tayo nakakapag-share ng gospel ni Jesus Christ. Maaari tayong gamitin ng Diyos upang dalhin ang iba kay Hesus Kristo. Hindi natin alam, tayo pala yung parte. Kaya, may pagkakataon na minsan, mareremind tayo sa ating covenant. Yung mga ginagawa natin, nare-remind tayo na masabi natin sa ating sarili, am I the servant of God? Ako ba'y lingkod ng Diyos? Diba? Nare-remind tayo na pwede tayong gawing kasangkapan gamitin ng kasangkapan ng Diyos para sa ibang tao. Hindi natin alam, minsan nakaupo lang tayo, may nakausap tayong stranger. Hindi natin kakilala. And then sa ating conversation, biglang papasok yung salita ng Diyos na hindi natin namamalayan. Diba? So, it's a blessing na the point na may mga ganun, mag-share tayo ng ating testimony, mag-share tayo about Christ, kahit tayo hindi tayo nagpapakilala na we are a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints muna. Kahit yun lang. And then, parang parang mag-wonder yung taong nakausap natin na ma-feel niya kasi yung spirit eh. And then siya na mismo yung magsasabi na, ano nga yung religion mo? Ano yung sect mo? Then doon tayo mag-share na membro po ako ng simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa huling araw. Before natin magawa yun, kailangan meron muna tayong banal na espiritu sa atin. Kasi it's easy to share eh. Kaya ang iba nalilin lang kasi yung iba. No? They are sharing but hindi nila ginagawa. No, hindi nila ginagawa sa puso. Unlike na ginagawa natin, sinasabuhay natin, yung mga sinasabi natin. Naniniwala pa ako mas powerful po yun. So dito, isa din na gusto kong ibigyan ng tuon, yung paghahanda. Alam niyo po, mahalaga po yung paghahanda sa buhay natin. Ngayon, kahapon pumusita dito yung senior service missionary, coordinator.
And sinabihan kami na kailangan ng church ngayon ng mga senior missionary. Yung tulad 'di ba, meron tayong mga full-time missionaries na mga 18 years old, no, na nag-apply sa mission, pumunta sa mission. Ngayon naman ay encourage ng simbahan hindi lamang yung mga single adult na makapag-serve ng mission. Yung mga senior, big sabihin nun yung um, mga retired, o masabi natin yung mga anak ay malaki na, or if wala kayong anak, makapag-serve ng senior missionary. Maliit lang po yung like maganda po siya kasi alam niyo po yung tinatawag tayo ng Diyos ngayon na hastening the work of God here on earth. Sabi ko nga, if ako lang papayagan, gusto namin mag-serve kasi hindi naman kasi kung gustuhin talaga may paraan. Inisip na namin yung mga kids namin kasi anak ko ano pa lang 13 years old, grade 8. Meron akong grade 6th. Tapos meron akong grade 4 and grade 2 or grade 3, grade 2, no? So big sabihin nun, maliliit pa. Sabi ko, if ako lang, talagang gusto ko kasi yung wife ko hindi siya nakapag-serve ng full-time mission. So dito, parang enable na makamit namin yan, dapat meron kaming paghahanda ngayon sa self namin. Yung mga ginagawa ko araw-araw, yung mga sakripisyo ko, leading to that. No? Makapag-ipon kami, maayos namin yung bahay namin, para pagdating ng araw, makakapag-serve kami ng full-time mission. Alam niyo, my dear brothers and sisters, napaganda po pag ganun yung ating goal. No? Maliban po sa mga kakulangan natin sa buhay, mga kahinaan natin, pero still nagsusumikap tayo. Alam niyo po yung may goal tayo. Ako po, suggestion ko lang, ito po yung sa aking personal na insight. Kasi, alam niyo po yun, bilang isang priesthood, napakalaga po na tayo mismo, no, bilang isang lalaki sa bahay, priesthood holder, tayo mismo yung tumindig. No? Dapat tayo maging malakas sa ating pananampalataya na hindi tayo nag-wave. Of course, sa kainaan natin, no? May mga kainaan tayo. Tulad po sa akin, kahapon, nagtrabaho po ako ng intense talaga sa umaga hanggang gabi. So napagod po ako. Tapos kinagabihan, medyo late na po ako. Hindi naman late, mga siguro nasa 10 o'clock or 11 natulog ako. So late na po yun kasi pag pagod ka, dapat early kang matulog, no? Tapos gumising pa ako ng 5. And then dahil na nagpe-prepare po sa bahay, doon sa aming room, ay maingay na po. Kaya hindi ako masyadong nakatulog. So nakagising ako ng mga almost 6:30. Nakapag-prepare, nakapunta dito. And medyo pagod po, that is the reason why when I speak, medyo mabagal lang siya. Kasi yung brain ko, pinaprocess ko pa. No? Dito ko nakita na pag hindi malakas yung ating faith sa Panginoon, ay madadala tayo sa agos ng buhay. Madadala tayo sa opportunity na dumarating sa atin. Halimbawa, sa isang negosyo, pag maganda yung kita natin sa negosyo, instead na may ginagawa tayong missionary work, hindi po masama yung business, hindi po masama yung pag-unlad. Pero kasama natin sana sa pag-unlad yung Diyos. Sabi ko sa Panginoon kagabi, sabi ko, God, hopefully maggagawa sana ako ng Come Follow Me kagabi. Kaso, sabi ko, God, tomorrow na lang in the morning. At makikita ko po yung effect ngayon. Medyo pagod ako. Pero kailangan po nating magsakripisyo. Kasi po, if we want to achieve certain things, hindi po siya shortcut. No? Sinasama ko po ito sa aral para malaman po natin yung paghahanda sa buhay tulad ng ginawa ni Naaman. Ay mahalaga po siya to achieve yung success. Yung success na natanggap ni Naaman, gumaling siya eh. So sa buhay natin, if tayong mga lalaki, priesthood sa bahay, if wala tayong goal sa kinabukasan natin, pag-iasa natin sa ating wife, yung ating salvation sa mga anak natin, mapafalter po tayo kasi sila umaasa sa atin. In the end, sasabihin nila, ikaw yung ama ng tahanan. May mga ganung situation eh, di ba?
So kailangan na maging matibay tayo. Kahit pagod ako ngayon, kahit na gusto kong matulog, actually may trabaho pa ako, pero sabi ko hindi yun excuse kasi not na nagbibigay tayo ng halimbawa sa iba, sa mga nakikinig po sa atin, but also pinapatibay ko po yung aking spiritual na aspeto sa buhay. Kasi challenge po yun eh. No, balikan po natin pag lumalago yung negosyo halimbawa, tapos halimbawa this day naka-income tayo ng 3,000, net income na po yun. Diba? Tumubo tayo ng ganun. Pagka next day, parang sabihin natin, talagang pagsumpikapan ko pa. So nakakalimutan pala natin, meron tayong appointment sa full-time missionary or sa mga kapwa natin member na magbisita. Sasabihin natin, napagod ako eh. So next time na lang. Hanggang dumating sa punto na nakakalimutan natin. Pag hindi po tayo aware doon, mamimiss natin yung opportunity. Bakit tayo nagninegosyo? Bakit natin gustong umunlad sa buhay? Diba? Kasi yun yung papunta doon eh. Pangit naman na puro lang tayo trabaho, no? Sabihin natin trabaho sa Diyos, na hindi natin nabibigyan importance yung temporal din natin. Kasi kumakain din tayo, di po ba? Kailangan din natin bumili ng damit, ng pagkain, papaayos ng ating bahay. Kasi hindi naman libre yung wala naman tayong support galing sa church na pag mag-missionary work mayroon kang income everyday. Wala. It's a matter of volunteer lang po tayo doon. No? Yung ginagawa natin paglilingkod. Yung sa akin po, everyday ginagawa ko ito. Di po ba? So dito natin makikita na kailangan prepared tayo sa lahat ng aspeto. No? Dapat control lang. Pero bigyan natin tuon yung spiritual na aspeto ng buhay natin. Sabi pa sa 2 Kings chapter 5 verse 10, humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit, at ang iyong laman ay babalik sa iyo, at ikaw ay magiging malinis. Napakasimple ng utos ng Panginoon. Walang ritual, walang mahika, walang ingranding himala. Pagsunod lamang. So sa atin, wala namang ingranding sinasabi na kung maglingkod ka sa akin, dapat tawagin ka ng propeta. Di ba? Oy Dave, pag gumawa ka ng Camp Follow Me na lesson, kailangan na you are being set apart sa church. Wala po. Na napakasimple lang po ng utos, maglingkod ka sa akin. In all means na kaya natin. No? If either you're a doctor or a nurse or a teacher, abogado man, o ano man, yung simpleng manggagawa. Kasi sa mata ng Diyos, pantay-pantay naman tayo eh. Wala namang mas nakakaangat dito dahil mas mataas ng tinapos, no? At yung karir sa buhay o profesyon. Lahat tayo ay magginagampan ng responsibilidad. No, walang ingranding ganyan. So sa paglilingkod para sa akin, it's a matter of commitment. It's a matter of consistency. Na pag ginagawa natin to, gagawin din natin bukas. And nagpapasalamat ako dahil nire-remind ako parati ng Diyos. Minsan, yung remind ng Panginoon, masakit din eh. No? Sinabi ko pong masakit kasi minsan pag mag-remind siya, sabi ko nga, ano ba yung sabi ko? Meron akong lesson diyan eh na minsan pinapadalhan tayo ng Diyos ng mga trials para ma-remind tayo kasi mahal niya tayo. Kasi pag hindi tayo pinapadalhan, malilimutan natin siya. Kasi pag hindi niya tayo mahal, pababayaan niya tayo. Yung mga anak ko ganun din. Yung anak kong lalaki, dahil the way siya magsabi, parang paliko na. Alam mo yung ginagawa ko? No? Yung aking computer, o kahapon sinabi ko nga, nilagyan ko ng password sa taas kasi dito ako gumagawa. So dito siya natutulog, nilagyan ko ng password para hindi siya makapasok, para paggabi, makakatulog siya. Pangalawa, yung cellphone niya, kinonfiscate ko. Medyo kinukuha-kuha niya, at least meron na siyang respeto. Meron siyang takot at respeto at pagmamahal. Ang takot kasi, di ba? Sabi nga sa Biblia, meron tayong takot sa Diyos. First yun. Pangalawa, respeto. Pangatlo, pagmamahal. Kasi yung pagmamahal, ginagawa mo dahil mahal mo yung Diyos. Hindi dahil natatakot ka. No? Di dahil na by completion or dahil napilitan, kundi mahal natin. No, ganun din. Binibigyan tayo ng Diyos ng trials, may kinukuha siya sa atin kasi ayaw niya maligaw tayo. No, napakasimple po ng tugon ng Panginoon sa atin. Maglingkod tayo sa anong
pamamaraan na pwede nating magawa yon. Paglilingkod sa kapwa natin, no? So maganda po yun. Maraming beses ding nagbigay ang Panginoon ng mga simpleng paanyaya sa ating panahon. Manalangin araw-araw, magbasa ng banal na kasulatan, magsisi, tumanggap ng sakramento, maglingkod sa kapwa, at makinig sa mga propeta. Maraming tila ordinaryo at ang mga ito, ngunit dito nagmumula ang tunay na pagbabago, no? Kahit na simple, pero makita natin yung pagbabago sa buhay natin na masabi nating milagro. Ay dito pala nagwo-work yung miracles ng Diyos. Naalala niyo yung kwento ng nakagat ang mga Israelita ng ang mga ahas dahil sa kanila ding katigasan ng ulo. At si Moses gumawa siya ng yung parang parang ahas na na simbol sa kanyang tungkod. At sabi niya kung sino yung titingin dito ay gagaling. Pero marami pa rin hindi tumingin at namatay. Kasi simple lang yung instruction eh. Tumingin ka lang at gagaling ka. Ganon din sa atin. Nung simple instruction ng Diyos, manalangin ka, magbasa ka ng banal na kasulatan. Dahil napakasimple ng binigay ng Diyos na instruction, ang ginawa natin, ayaw ko magbasa. Simple lang eh. Ayaw ko maglingkod. Simple lang. Ayaw ko magbasa ng banal na kasulatan. Pero hindi natin alam, andun yung sikreto ng success. Andun yung sikreto para magkaroon tayo ng bukal na buhay na sabi ni Jesus Christ, no? Yung mana, yung milagro, no, sa buhay natin. Pero dito sa 2 Kings chapter 5 verse 11, nagalit si Naaman. Ang pinakamalaking hadlang sa himala ay hindi ang mga ketong o ang ketong, kundi ang kanyang pagmamataas. Pag tayo nagmamataas, ay nating mga sundin yung mga simpleng utos ng Diyos. Tayo ay hindi gagaling sa sakit natin. We are praying to God na tutulungan niya tayo sa problema natin, financial, sa pamilya. Pero hindi naman tayo sumusunod sa mga simpleng bagay. Mas gusto natin yung mga extravagant, yung pumunta sa doktor. Of course, kailangan natin yan. Pero saan tayo magsisimula? Di ba? Gusto natin na may biglang malaking himala na darating. No? Pero yun yung hadlang eh. Yung pagkawala ng pananampalataya at kasama na yung galit. Pag sinabihan si Naaman na pumunta ka sa Ilog Jordan at maligo ka ng 7 beses, sabi niya, anong kalokohan to? Nung napupunta ako doon maliligo lang ako. Mas malinis pa yung tubig sa bahay. Mga ganun ba Iniisip niyang dapat siyang tratuhin ayon sa kanyang mataas na katungkulan. Minsan ganoon din tayo. Nais nating lutasin ng Diyos ang ating problema ayon sa ating paraan at hindi ayon sa kanyang paraan. No? Ang mapagmataas ay nagiging hadlang sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos. If tayo nagiging mataas, ito'y magiging hadlang, no, sa pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kasi pag mataas tayo, hindi natin i-recognize yung mga promptings eh. No, may sinasabi yung Diyos sa atin na gagawin natin, pero para sa atin walang kabuluhan yun. Bakit ko gagawin? Pero doon pala may mga himala na darating sa buhay natin. Kaya parati yung sinasabi, simplihin natin yung buhay natin. Hangarin natin na mangin sufficient tayo. Kasi kailangan natin ng financial, siguro para sa akin tawag ko dyan is financial sufficient. Hindi naman kailangan na financial richness, no? If that's the right term. Parang himay-himayin natin na. Yung para sa akin yung salitang financial sufficient, yung sakto lang. Makakain tayo ng 3 times a day, meron tayong snack na simple lang. And meron tayong bahay, lupa, sasakyan na magamit natin. Meron tayong savings in case na magkasakit, no, sa mga bata makapag-aral sila. Yung mga ganun po ba, no? Hindi yung yung kotse mo, milyon-milyon yung pera mo, bilyon-bilyon, pero akala
na maangkin na yung mundo. Pero actually, 'di ba? Isang gabi kukunin tayo ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay niyon, 5 sasakyan, bilyon-bilyon na hindi naman natin nagagamit sa paglilingkod sa Diyos. Imagine natin yung mga balikan natin yung mga senior missionary. Maglilingkod ka ng 2 taon, if 2 taon ngayong paglilingkod, tas simbahan, arkila ka ng maliit na apartment, tapos maglilingkod ka. Saan yung luxury doon? Diba? Tingnan natin, maglalakad ka or kahit may sasakyan kayo, magme-meeting, yung 2 taon ng buhay mo, ibibigay mo sa paglilingkod sa ibang tao at lilimutin mo yung mayroon kang comfort na bahay, diba? May sasakyan ka na maganda, may trabaho kang maganda o sa negosyo, malaki pa yung income mo, bakit mo gagawin yun? Yung tinatawag nating paglilingkod. Kahit nagaano tayo kayaman, pantay-pantay tayo sa simbahan. Kasi maglilingkod tayo. Wala naman siguro naglilingkod na pag sobrang yaman mo pagdating sa apartment mo, yung apartment mo mansion, 'di ba? Or yung 'di ba, yung inaarkilahang bahay. That's the reason why na tinuturuan tayo ng Diyos na pantay-pantay tayo. Yun yung Zion. Yung mga mayayaman, tinutulungan yung mga mahihirap. Yung mga mahihirap ay nagpagpumbaba at matutong i-appreciate yung tulong at matutong makinig at matuto. Nang sila ay yumaman, kasi yung kayaman, hindi naman, pag sinabing yumaman, kasamaan eh. Sila naman tutulong. At sabi sa Zion, walang mahirap sa kanila. Kasi, they are one heart and one mind. Pantay-pantay sila. Para sa kanila yung mga kayamanan is tools para na maging maayos ang buhay, tumulong sa iba. Di ba masarap pakinggan yung tools, hindi siya parang sa atin yung tinatawag nating parang palamuti. Bibili ang tao ng sasakyan para i-showcase na ay mayaman kami. Nagganito kami, susuot ng magandang damit para i-showcase. Yun ay mga tools na para magamit natin. Diba, si simpleng bagay lamang, bumili ka ng sapatos na mahal, worth 10,000 pesos. O 15,000 pesos para gamitin jogging shoes. I know kung merong ganun pagpalagay na lang natin. O realistic, 5,000 pesos na jogging na sapatos. Huwag natin banggitin yung brand. Tapos, everyday, pag pumupunta ka doon sa jogging area, nakaupo ka lang. Hindi ka nag-walking, hindi ka naman nagja-jogging. Pag nag-walking ka, sobrang bagal. Kasi, mahal ng sapatos, 5,000 eh. Nakuha po natin. So, pag hindi tayo aware, na ganun pala, na yung gamit, ginagawa tayong tool, hindi tayo ang gumagawa ng tool sa gamit, walang mangyayari. Ganun, isa palang example noon, di ba? So, ang gamit, ginagamit po siya as a tool. Hindi po siya ginagamit para tayo maging tool ng gamit. Di ba? Bagong pintura yung bahay namin, of course, malinis. Yung mga anak ka, nagdo-drawing, pinalo mo. O anong pakinabang ng magandang wall kung nasasaktan mo yung anak, 'di ba? Yung bahay ginawa siya para sa tao, hindi para sa bahay. Naalala ko ngayong kwento kung inyong naalala yung tita ko. Kasi yun yung galing niya modesty aside. Yung meron ko anak that time, ngayon anak ko 10 years old. Nang 3 years old siya kasi makulit siya. Bibo yung anak ko ng babae yan ng babae. So, birthday niya. Andun siya sa lamesa, yung parang matatapi niya yung cake. Ang sabi ng tita ko, yung cake ko, wala siyang pakialam sa bata na baka mahulog. Yung pakialam niya, baka mahulog yung cake. Di ba nakita natin, mas mahalaga yung pag ganun yung pag-uugali, yung naging kultura, naging mas mahalaga yung gamit compare sa buhay ng tao. Bakit ko nasabi ngayon? Nagpapatayan dahil sa gamit lamang. Diba? So, dahil sa lupa, mas malaga po tayo kaysa sa problema. Mas malaga po yung tao kaysa sa gamit. No? So, tulad din ni Naaman na pag tayo mapagmataas, pag tayo binibigyan natin tuon yung mga material na bagay, hindi natin natatanggap yung pagpapala, ang tunay na pagpapala ng Diyos. Iba, meron kami dito nagtatrabaho sa amin, nalulung sa scatter.
At nakaano po kasi marami siyang utang. Pag nagkakaroon siya ng pera, talagang isa-scatter niya. Kasi para sa kanila, no, based on my study, gusto nilang makabawi at galit. Gusto nilang makabawi yung pera nila kasi hindi nila matanggap na natalo sila. Nagagalit sila kasi gusto lang makatanggap. So pag nakuha sila ng pera ngayon, nalo sila ng 5,000, ang gagawin nila is susugal sila uli kasi parang feeling nila is doon sila nakakatanggap ng mga good thing, which is masabi nating hindi po siya maganda, no? So ang mga lingkod ni Naaman ang tumulong sa kanya upang makita ang katotohanan. Nang magpakumbaba siya at sumunod, dumating ang himala. Ito ay nagpapaalala na ang Panginoon ay kadalasang gumagamit ng pamilya, kaibigan, guro at mga propeta upang gabayan tayo. Ang tunay na pananampalataya ay pinapakita sa ating pagsunod kahit hindi natin lubos na naunawaan ang dahilan. Kahit hindi natin lubos na naunawaan ang dahilan, maganda kapag alam natin ito'y totoo, sumunod tayo. Na pag sinabi sa atin na ihinto na natin yung mga maling ginagawa natin kasi kahit hindi natin lubos na naunawaan, and then sumunod tayo. Kapag nga nag-usap kami ng kaibigan ko, sabi ko, yung mga gumagawa ng mga sugal na ito, na mga websites, ginagawa nila ito para to support their family. Sabi ko, tingnan mo ginagawa nila ito to support their family. Pero hindi nila alam, pinapatay din nila. Parang ganito yung term dun Ginagawa nila yan para mabuhay yung kanilang pamilya. Pero pinapatay nila yung libo-libong, milyong-milyong tao. Diba? Yun yung point dun Gusto nila magkaroon ng magandang buhay yung pamilya nila. In short, gusto nila mabuhay. Magkaroon ng buhay yung pamilya nila. Ilang tao lang yon. Pamilya mo, 5, 6 kayo kasamang anak. O sama mo ng lolo't lola. Kasama yung mga cousins. No, 100 kayo, 100 sila. Pero imagine natin, brothers and sisters, yung pinapatay nila. Milyon-milyong tao. Do you think God would just look at it at sabihin na wala lang? No? So dito, dahil sa gabay ng mga tao sa palibot, ang pamilya, kaibigan, guro at propeta, leader sa simbahan, tinutulungan tayo ma-realize yung mga pagkakamali natin. Na minsan, hindi natin nare-realize kasi nakikinabang tayo doon. Tulad ng sugal. Pag sila yung promotor, nakikinabang kasi sila Kaya hindi nila lubos maintindihan. Pag ipapaintindi natin sa kanila, doon natin makikita na napakahalaga po, no, yung ginagampanan nating papel. Ang pinakamalaking himala, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagaling ng balat ni Naaman, kundi pagbabago ng kanyang puso. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang ayusin ang ating problema, kundi ilapit tayo sa Kanya. Kapag nakikita natin ang Kanyang kamay sa ating buhay, lumalalim ang ating pananampalataya. Diba? Every day, pag tayo naglilingkod sa Diyos, yung veil, naging manipis yan. At mararamdaman natin yung langit ay lumalapit sa atin. Alam niyo po yung kapayapaan, yung peace ng ating puso, yung inner peace natin, no, yung banal na espiritu na nahan sa atin. Kaya meron tayong inner peace, protektahan po natin yon. Pag everyday lumalapit tayo sa Diyos, mas nagiging nalalaman natin yung mga ministeryo niya, nalalaman natin yung doktrina niya, lumalalim yung ating pag-aaral, ating kaalaman, yung ating wisdom ay lumalawak. Pero pag tayo lumalapit sa mundo, nagiging maliit po yung veil. Mas lumalayo tayo sa Kanya. Kasi iba na po yung ating focus Di po ba? Kaya mahalaga po everyday. Dapat alamin natin na huwag tayong sobrang indulge or masabi nating dive in sa mundo. Huwag sinabi natin mundo, yung ginagawa natin araw-araw. Ilang oras yung sinispend natin sa mundo kaysa sinispend natin sa Diyos. Kaya sabi nga, lahat ng bagay is spiritual. Kaya lahat ng bagay, if titingnan natin, ay pwede natin gawing spiritual pag nasa trabaho tayo. Pwede tayong manalangin sa puso natin habang nag-work. Kung nakaharap ka sa computer, nag-work ka, pwede ka makinig sa mga church music. Habang nag-work ka, still nami-maintain natin yung spiritualidad sa puso natin. Ini-invite pa rin natin yung banal na espiritu. Pag hindi allowed yung paggamit ng headphone or yung parang yung earphone, and then manalangin tayo sa ating puso. 'Di ba? So
pwede nating gamitin. Pwede tayong pinaing lahat ng bagay mga espiritual. Nakadepende na po yun sa desire ng puso natin. Kaya sabi nga sa Alma chapter 37 verse 6 to 7, sa pamamagitan ng maliit at payak na bagay ay magagawa ang mga dakilang bagay. Ito ay buod ng kwento ni Naaman. Ang simpleng pagligo sa Jordan ay naging daan ng isang napakalaking himala. Gayon din ang maliit na espiritual na gawain araw-araw ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ating buhay. Kasi doon natin makikita na ito pala yung importante. No? Kaya sa work sabi ko, okay na. No? Sa inyo na yung promotion, sa kanila na yon. Sa akin sabi ko, if the will of God na mas maganda to, if the will of God na ma-promote ako, then go. If hindi, okay lang. Pero mas maganda tong ginagawa ko araw-araw. Mas masaya ako pag ako'y nakaka-walking araw-araw kasi nakakapag-usap ako sa Diyos habang naglalakad ako. Ako'y nag-iisip ng mga goal ko sa buhay. No? Tapos sa bahay, pag nakagawa ako ng Come Follow Me sa umaga, nakapagbasa ako ng banal na kasulatan, nanalangin ako. Para sa akin po, napakaganda ng ganung klaseng masabi kong routine, no? O sistema na ginagawa or everyday goals and plan na ginagawa ko. The same thing, napapaisip din ako na hindi natin pwedeng hintayin na sabihin natin someday mas maganda pa to kasi mas malaki na yung time ko. Hindi po. Kasi may papasok na ibang opportunity. Kung hindi ako nag-work ngayon full-time sa aking trabaho, pwedeng may mga ibang mga bagay na pwedeng pumasok. Halimbawa, magnegosyo ka. Mag-start ka ng sarili mong negosyo. Kasi wala ka na sa work eh. Diba? Wala ka ng full-time job. Malaki na yung time mo. Magnegosyo ka. Iti sabi ko sa sarili ko na mayroon ako na naginipan kagabi na ganitong klaseng business eh. Tapos sabi ko, pag wala na akong full-time job, magninegosyo ako, maganda yun. Sabi kong ganon. Tapos sabi ko, pero pwede siya maging tulong sa akin o pabigat sa akin. Sabi ko naman, bakit? Kasi, pag doon ka sa negosyo, yung time na spend ko sa business, mag-build ako ng business, magpapatayo ako ng structure, kung meron akong pera, parang ano pa lang yun eh. Anong tawag doon? Dream pa lang natin, panaginip pa lang eh. Di ba? Ilang mansion. So pag hindi ako aware doon, makakalimutan ko yung paglilingkod sa Diyos. Kasi sabi ko, busy ako sa pagpapagawa ng structure. See, dyan pa lang makikita natin pag hindi tayo aware, hindi tayo nakabantay sa desire, yung ating atensyon na sana paglilingkod at gamitin nating tools to para maging self-reliant ako, doon ako tumutok sa pagpapatayo pa lang ng structure. 2 months yun. 2 months yun akong hindi masyadong gumagawa na nasa Come Follow Me or sa paglilingkod natin. And then after nyan, di ba, mag-study ka pa, trial and error sa negosyo mo, wala na. Magugulat ka na lang, 1 year, hindi na tayo nakakagawa. At sa conclusion, masabi natin, instead na nakakatulong sa akin yung paggawa ng negosyo para sa aking mas maging self-reliant pa ako, hindi siya nakatulong, dapat nagpapalayo sa akin. Di ba? Pero pag meron tayong desire, hayaan mo na dyan sila. Mag-hire ka na lang tao na gumawa kasi given if God given us sufficient enough money, pag natapos na yon, sige, parang day job naman lang, part-time job, andun ka pero may taong gumagawa doon. Parang ganun siya, kailangan magkaroon tayo, sabi nga ng Diyos, na end of mind sa mga ginagawa natin. Ibig sabihin, alam natin ano yung pinaka-end result ng mga ginagawa natin. Sa Ether chapter 12 verse 27, sinabi, ipinakikita ko sa mga tao ang kanilang mga kahinaan upang sila ay maging mapagkumbaba. So ang kwento ni Naaman, ang nagtulak sa kanya upang hanapin ng Diyos. Minsan ginagamit din ng Panginoon ang ating mga kahinaan at pagsubok upang ilapit tayo kay Hesukristo, So yung mga nangyayari sa atin, instead na lumayo tayo sa Diyos, ito yung magiging tulong sa atin para mas papalapit tayo sa Kanya.
Daan natin na yung mga nagagawa natin sa buhay ay parte yun ng plano ng Diyos. Kung makikita lang natin. Enable na makita natin yan, kailangan meron tayong time to close our eyes and pray. No, ask God for guidance. Ask God for wisdom. No, na makita natin ang glimpse at maramdaman natin yung plano niya sa atin. In that way, pag lumalabas tayo, mas malakas yung ating spiritualidad, mas mataas yung ating light sa puso natin na ibibigay natin sa iba. Let's focus on the things that we can control. No? Yung mga bagay na makontrol natin. Tulad sa akin, no? Experience ko. Yung pag-aaral ko ngayon sa gusto kong tapusin yung aking doctorate degree. Pero sabi ko, hindi ko na kailangan. Kasi, modesty aside, instead na 2 years tapos na ako sa lahat, umabot ng 2 years, thesis pa lang. Sabi ko, hindi ito maganda. Kasi during that time, sinabihan ako ng ng in-charge doon na, Sir, ganito, kung matatapos mo siya as early, within 2 years, ngayon sana, tapos na ako na, within 1 year, tapos na ako, 1 year pala, tapos na ako sa aking doctorate. Umabot ng 1 year, hindi pa ako tapos, magsisimula pa lang ako. Sabi ko, hindi maganda to. Hindi ko na pamanggitin yung pero alam niyo yung feeling na mayroon tayong kapangyarihan to stop, 'di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng ganun na kapangyarihan na magpatuloy at mag-focus sa mga bagay na control natin. So, sabi ko, I will stop doon kasi medyo financial, medyo mabigat na. At sabi ko, pag ganito yung sitwasyon, naabot pa ng another 2 to 3 years, no? Hindi naman 3 years, no? Siguro aabot pa ng another a year or more than. So sabi ko, I need to stop para na doon ako mag-aral sa online sa ating BYU, no? Sa Idaho, online siya para sa aking advokasya sa family resilient. So the point that I'm telling, it's not showcase kung ano yung pinag-aralan ko. The point is, sabi ko, ngayon sa edad ko, kailangan magbigay ako tuon. Kasi in the end, lahat naman tayo graduate sa mundo. Wala naman ditong manatili. So why is it na makipagkarirahan ako? So gusto ko ngayon gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Hindi yung napilitan ako. Kasi darating sa point, hindi naman napilitan, gusto mo, but in the end, nakikita mo bang parang hindi na ako masaya. Yun yung point doon. Hindi na ako masaya. Parang yun lang yun, positively, hindi ako masaya. So, kailangan ko muna tag doon, yung parang strengthen yung self ko. And focus on the things makapagpapasaya sa atin. So, yun ang ginagawa ko ngayon. Sabi ko, i-give a chance na matapos ko yun, kukunin ko yung aking transcript doon para makapag-transfer ako or magpahinga muna ako, makapag-isip. Pero hindi tayo hihinto, magpapatuloy tayo. So nakita natin, my dear brothers and sisters, sa mundong ito, wala pong shortcut. Lahat ng bagay pinagsisikapan, lahat ng bagay, kailangan mayroon tayong sakripisyo. If hindi sa atin yung mga binabanggit ko, if hindi tayo parang hiyang doon sa pag-aaral, hindi magnegosyo tayo. If hindi tayo hiyang sa negosyo, hindi magtrabaho tayo, employment. Ang kahalagahan lang, nagpapatuloy tayo sa buhay. Kasi pinaghandaan natin yung katandaan natin. Pinaghandaan natin someday yung mga anak natin. Hindi pa huli yung lahat. Yung aking father-in-law, yung gumagawa siya ng mga bonsai plants. And then nag-work siya as a yung parang sa family history, yung parang tinatranscribe nila yung mga ancestral na mga names sa mga unang panahon pa. So hindi siya humihinto. Medyo mahina na siya yung kanyang lakad, pero na-appreciate ko yung paglilingkod niya sa Diyos. Gawin natin ang paglilingkod sa kaya natin. Magsumikap tayo, we achieve kung ano man yung magagawa nating i-achieve sa buhay. Kasi in the end, it's not for us alone, but ibang tao umaasa sa atin. I know these things to be true, my dear brothers and sisters, and all these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.